Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon magdaraos ng isang nilay salik kung saan ang mga teksto sa mabuting balita ng ating Panginoon ay isa sa praktika natin sa pamagitan ng paglalapat nito sa tunay na buhay na may sitwasyon, alitan, ligalig, at makakatagpo ng ilaw sa pamagitan ng katuruan. Ang ating pong gagawa ng analohiya ay ang patungkol sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 11, Talataan 12 hanggang 14, patungkol sa pagsumpa sa puno ng igos. Ating mababasa, kinabukasan ng pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang makita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ang naturang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo ay narinig ng kanyang mga alagad. Kung iugnay natin to sa ating kasalukuyang paumuhay, alam naman natin na kapag hindi pa panahon ng pagbunga ng isang puno tulad ng igos, ay wala pa ngang makukuhang bunga nito. Ngunit ito ay maiugnay natin sa ating pananampalataya. Patungkol sa mga taong may malabong pananampalataya na hindi nagbubunga ng mabuting gawa, gayon din mga taong walang pagsisisi sa kanilang ginagawa o walang pagbabago. At itong ilapat sa kasalukuyang panahon na kung saan makikita natin ang kaugnay na sitwasyon na may alitan, may ligalig, at sa huli makakatagpo ng ilaw sa pamagitan ng katuruan. Tignan natin ang sitwasyon. Sa isang maliit na parokya, mayroon isang tao na nagngangalang Marco. Siya ay isang aktibong miyembro ng simbahan. Makikita siya lagi sa misa. Sa dasal, siya ang nangunguna. Sa lahat ng gawain, makikita ang kanyang presensya. Para sa lahat, siya ay tinitignan bilang isang mabuting Kristiyano. Ngunit iba ang kwento kapag siya ay nasa kanyang tahanan. Madalas siyang magalit sa kanyang asawa. Niwala nga siyang oras para sa kanyang mga anak at may lihim siyang panlalamang sa negosyo. Nagkaroon ng alitan at tunggalian isang araw na kung saan may bagong dumating na volunteer. Siya ay nagngangalang Daniel. Tahimik lang siya, walang ganong nakakilala dahil bagong dating. Hindi siya madalas magsalita sa simbahan, pero siya ay napansin ng pare. Nakikita ng pare na siya ang tumutulong sa mahihirap kahit walang nakakita. Siya rin ang umaalalay sa mga may sakit. Siya ang taong nagpapatawad kahit inaapi. Nagkaroon ng tensyon. Sa isang pulong na simbahan, sinabi ni Marco, "Bakit siya ang pinupuri? Ako ang matagal nang naglilingkod dito." Ang sagot ng pari, "Oo, Marco. Pero ano ang bunga ng paglilingkod mo?" Tumahimik ang lahat nang marinig nila ang gayong sagot ng pari. Nagkaroon ng ligalig sa puso ni Marco. Matapos ang pulong, isa-isa nang umalis ang mga tao. Lahat sila ay tahimik. Mabigat ang hangin. Sa loob ng simbahan, naiwan si Marco. Hindi siya galit, pero hindi rin siya payapa. Habang siya ay nakatingin sa altar, bumalik sa isip niya ang sinabi ng pari. Ano ang bunga ng paglilingkod mo? Paulit-ulit, parang alingaw-ngaw sa loob ng kanyang dibdib. Biglang sumikip ang pakiramdam niya. Tinanong niya sa kanyang sarili, hindi ba sapat lahat ng ginawa ko? Mula sa kanyang loob, may sumagot. Ito ang kanyang sariling konsensya. Tila tinatanong siya kung sino ba ang minahal mo? Naalala niya tuloy ang kanyang asawa na umiiyak.
habang ito'y kanyang sinisigawan. Naalala niya ang kanyang mga anak na naghihintay sa kanya, pero wala siya. Naalala rin niya ang perang kanyang itinago na nakuha sa hindi tamang paraan. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Siya'y lumuhod. Hindi para magpakita, kundi dahil hindi na niya kaya pang tumayo. Tahimik noon ang simbahan, pero sa loob ni Marco, may bagyo. Ang pagguho ng imahe, isang pagkabasag sa sarili, at doon nagsimula ang totoo. Hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos. Minsan sa buhay, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi galing sa iba. Hanggang dumating ang ilaw sa buhay ni Marco. Isang linggo, sa pagbasa ng Ebanghelyo tungkol sa puno ng igos, habang si Marco ay nakikinig, tila siya ang kinakausap ng mensahe at aral ng Ebanghelyo. May dahon pero walang bunga. Biglang tumama sa kanya. Ang kanyang pagiging aktibo ay parang dahon. Ang imahe niya ay parang dahon. Pero ang kanyang puso, walang bunga. Siya ay napopo, hindi dahil sa pagod, kundi sa katotohanang tumama sa kanya. Ang katuruan at ang katotohanan, hindi hinahanap ng Diyos ang ating galing sa pagsasalita, o ang dami ng ating ginagawa, o ang ganda ng ating imahe. Hinahanap ng Diyos ang bunga, ang pagmamahal sa kapwa, ang katapatan sa paglilingkod kahit walang nakakakita, at ang totoong pagbabago ng puso. Ang dahon ay puro panglabas lamang. Bunga ang hinahanap ng ating Diyos. Ang tanong, kung lalapit si Kristo sa buhay natin sa sandaling ito, ano kaya ang kanyang matatagpuan?